Okay, kumusta sa inyo? Pag-usapan natin ngayon ang isang medyo kakaibang spiritual figure. Isang tao na nakakatanggap daw ng mga mensahe, pero sa mga paraan na, nako, hinding-hindi mo aakalain. O ayan, agad-agad yan yung sasalubong sa atin. 'Di ba? Nakakagulat. Isang eksenang, well, napakapangkaraniwan, pero para sa kanya, yan daw ay isang direktang mensahe galing sa itaas. So yan yung tanong, 'di ba? Sino ba siya at anong ibig sabihin ng mga ganitong klaseng mensahe? Kaya ngayon, susubukan nating himayin yung mga paniniwala ni Narciso Olalo, isang Pilipino na nagbibigay kahulugan daw sa mga banal na mensahe na nakukuha niya sa mga ganito kaordinaryong pangitian. Sige, simulan na natin. Dito muna tayo sa pinakaugat ng lahat. Itong mga sabihin na nating medyo surreal at kakaibang mga panaginip na siyang naging pundasyon ng lahat ng turo niya. Okay, para malinaw lang ha, hindi siya yung typical na pare o pastor na nakasanayan natin. Ang claim niya ay direkta, may direct line daw siya sa Diyos. Okay, meron pa siyang mga ibang visions. Tingnan nyo to. Yung isa, nagluluto raw siya ng sobrang daming pagkain habang nanonood si Jesus. Tapos may isa pa, naglalakad sila ni Jesus sa malinis na tubig tapos biglang naging maputik. Pansinin nyo, no? Mga simpleng gawain lang, pagluluto, paglalakad, pero para kay Olalo, bawat isa niyan may sobrang lalim na simbolikong kahulugan. So paano natin iintindihin lahat to? Parang ang gulo, di ba? Well, ayon mismo kay Olalo, para magets natin yung mga panaginip, kailangan muna natin ng parang decoder ring, yung susi para mabuksan yung sistema ng paniniwala niya. At eto na nga yun, ang tinatawag na 3P. Ito yung pinaka-core, yung sentro ng buong pilosopiya niya ayon sa isang mensahe noong 2013. Pagsisisi, pagbabago, at paniniwala. Sabi niya, itong 3 prinsipyong ito, yan daw yung susi para maintindihan mo na lahat ng iba pa. Okay, so ngayon, alam na natin yung susi, yung 3P, balikan natin yung mga panaginip kanina. Tingnan natin kung paano nagko-connect yung mga to. Ayan na, balik tayo sa pinakaunang vision, yung pinaka-wild sa lahat. Yung humarap siya sa salamin at nakitang marumi pa siya. Anong ibig sabihin yan? Dito ngayon pumapasok yung pinakagitnang turo ni Olalo. Ang sinasabi niya, basically, yung kaligtasan mo, responsibilidad mo yan, hindi ng iba. Yung salamin, yun yung simbolo na kailangan mong harapin yung sarili mong dumi yung mga kasalanan mo. Dahil sa uli, taning ikaw at ikaw lang ang makakapagbago niyan. Okay, so bukod dyan sa salamin, meron pang isang malakas na image, di ba? Yung paglalakbay nila ni Jesus mula sa napakalinis na tubig papunta sa isang makitid at maputik na daan. So anong ibig sabihin nito? Well, yung malinis na tubig daw, yan yung mga salita ng Diyos. Yun yung gagamitin mo para luminis ka. Pero yung maputik na daan, yan naman daw yung mga maling paniniwala, yung mga kasalanan, yung mga bagay na parang nagkukulong sa'yo. At para maligtas ka, kailangan mong makaalis sa putik na yon bago ka mamatay. So anong punto ng lahat ng to? Kasi hindi lang to basta pag-interpret ng panaginip, di ba? Ang totoo niyan, isa itong call to action. Isang panawagan para sa isang tiyak na paraan ng pamumuhay. At dito natin makikita ng malinaw yung pinagkaiba. Sa turo ni Olalo, ikaw ang magliligtas sa sarili mo. Walang pari, walang santo. At kailangan mong gawin yan habang buhay ka pa. So yung mga dasal o misa para sa patay, sabi niya, wala yang apekto. It's a do-it-yourself project kumbaga, at kailangan mo nang simulan ngayon. At inuulit niya na yung turo niya daw ay para sa lahat. Kahit ano pang reliyon mo. Ang sinasabi niya lang ay, suriin mo yung mga paniniwala mo. Sundin mo yung alam mong tama, tapos iwanan mo yung alam mong mali. Simple as that. Okay, so dito na tayo sa huling bahagi, yung medyo matindi. Ano ang nakatataya? Ano ang mangyayari kung maniniwala ka? At ano ang mangyayari kung hindi? Ito raw yung mensahe mismo ng Diyos sa kanya noong 2013. Napakaklinaw no? 2 lang ang landas. May para sa mga naniniwala at may para sa mga hindi. So, ano raw yung mga bunga? Well, para sa mga maniniwala, maswerte raw sila. Makakatanggap ng mga biyaya tulad ng milagrosong paggaling. Pero para sa mga hindi, sabi, huhusgahan sila ng Diyos pagkamatay. At may special warning pa para mismo sa pamilya niya at mga kaibigan. Napaubos na raw yung chance nila. At ang pinakahuling parusa, impyerno.
lalo na para sa mga tumutulig sa mensahe niya. At dito natin iiwan yung usapan sa isang tanong na medyo pampaisip. Kasi sa panahon ngayon, di ba, ang daming impormasyon, may social media, may lahat na. Paano nga ba natin malalaman o paano natin pipiliin kung aling mensahe ang paniniwalaan nating banal?